Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayo mga kababayan. Ingat-ingat po tayo at maingatan po. Ito po, komentuhan po natin itong pong pahayag ni Atty. Topacio tungkol po sa pahayag ng Pangulo ng Pilipinas tungkol po sa pagbaha. Dahil panahon na naman po ng tag-ulan, ay panahon na naman po ng pagbaha, mga tambay. Komentuhan po natin si Atty. Topacio at natatawa po dito po sa pahayag at plano o idea ng isang Pangulo ng Pilipinas. Ibang klase po mga idea ng Pangulo, mga tambay. Amazing, sabi nga. Unbelievable. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Topacio. Ipunin ng tubig. Oo! Ay, grabe. Sinabi niya yun, para hindi mo pag umuulan ng malakas, ipunin niyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Kapag umuulan, ipunin niyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ng tubig. Oo! Bumaha tuloy! Para kasalanan niyo yan! Magtitigas ang ulo niyo! Hindi niyo ginawa. Dapat yan, nag-uumpisa pa lang bumaha, sinalok niyo na. Nilagay niyo sa mga drum. Matitigas ang ulo niyo eh! Ala. Yun pa rin. Ay, by the way, bago tayo mag-umpisa ng ating diskusyon, mga kasama, ingat-ingat po kapagkat mayroong na-detect, nakitang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng habagat. Oo, sabi nila at ingat-ingat sapagkat dito po sa Pilipinas, ang bilis kayo kasi alam nyo, tayong mga Pilipino ang may kasalanan dahil kaya bumabaha. Di ba, baha doon sa may Amoranto Stadium. Oh, grabe yun Oo, lubog yung mga sasakyan doon sa Laong-Laan. Naging Grabe. dagat. Kasalanan po ninyong lahat yan, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, walang ibang dapat sisihin kundi kayo. Sapagkat kayo ay hindi sumusunod sa sinasabi ng ating Pangulo na kapag umuulan, ipunin nyo yung tubig para hindi bumaha. Di ba sinabi niya yun? Ipunin ng tubig. Oo! Oh, grabe. Sinabi niya yun, para hindi bumaha pag umuulan ng malakas, ipunin niyo yung tubig para pag sa tagtuyot, yun ang gagamitin nyo. Hindi kayo sumunod at hindi nyo inipon yung mga buwabagsak na tubig mula sa kalangitan. Yan, bumaha tuloy. Makakasalanan nyo yan. Magtitigas ang ulo nyo. Baka naman nagkamali lang. Dinig na rinig ko eh. Ganon? Dinig ng aking dalawang tenga na maayos pa naman ang pandinig na. Sabi niya, para hindi tayo bumaha, ipunin na natin ang tubig para sa tagtuyot ay magagamit natin. Oh, hindi nyo ginawa. Dapat yan, nag-uumpisa pa lang bumaha, sinalok nyo na. Nilagay nyo sa mga drum. Inuwi nyo sa bahay nyo, di hindi babaha. Matitigas ang ulo nyo eh. Ala. Pero Tony, nakakita ko ng sasakyan na pangsala ng mga basura. Ayun, dapat Yun yun. sana yung gawin natin. Pero hindi, antimano, pagka sinasala mo yung basura, too late na. Dapat huwag ka maglagay ng basura doon sa mga drainage. Kasi opo. kaya nagbabaha dahil doon eh. Lalo na kung walang takip yung mga drainage. Yes. Ninanakaw yung mga bakal. Ang Yan. problema kasi rito, alam nyo, sa Japan, sa Kyoto, may mga takip ng drainage doon na sinauna pa. More than 80 years old. Kita mo yung mga design, ang gaganda. Walang kumukuha. At hindi ninanakaw. yung Hindi mga nga takip. ninanakaw. Ang gaganda, mga design. May art pa. Meron pa mga bula-bulaklak. May mga... Opo, totoo po yun sa Japan. Nakikita naman po natin yun kahit sa YouTube, di ba? Binablog po nila na maganda po ang pamamahala po ng Japan. Katulad po ng sinasabi ni Atty. Topacio, yung mga takip po, di ba? Yung mga takip ng parang manhole po ba yan? Manhole po ba tawag doon? O drainage, di ba? Sa Japan po, kasi po,
eh wala pong masyadong mga addict doon. Di po ba? At hindi po masyadong sobrang hirap po yung bansa ng Japan. Hindi po ba? Hindi po ninanakaw dahil bakal po yung takip yung takip po noon, di po ba? Bakal 'yon. Ninanakaw po sa Pilipinas 'yon, sa ating bansa. Di ba? Yung sa drainage, nanakawin po nila yung bakal po 'yun eh. Ibebenta po nila 'yon, lalong-lalo po lagana po ang kahirapan at lagana po ang adikto sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre po yung disiplina. Wala pong disiplina. Karamihan po sa atin. Hindi po ba? At syempre po, mga kababayan, meron tayong Pangulo na talagang napakaganda po na idea. Nakita po natin yung idea ng Pangulo, mga kababayan. Pagka tag-ulan, mga kababayan, syempre, ipunin na natin ipunin po natin ang tubig. Lalong-lalo po, mga tambay, yung bumabagsak. At magagamit daw po natin, mga kabayan, sa tag-init. Anong klaseng idea yan, mga tambay, ng Pangulo? Ipunin natin yung tubig. Ilang buwan po ba tayong inuulan at binabagyo, mga kabayan, ang ating bansa? Yung po ba ay solusyon? Bakit mo babanggitin sa mga Pilipino yun? Kung yung makain nga, hirap na. Mag-iipon pa kami ng isang damukal na drum at isang damukal na timba o balde. Di po ba gastos yun para ipunin namin yung tubig baha, yung tubig ulan? Anong klaseng idea yan? Hindi po ba? Lalong-lalo po kung ang area namin ay bahain. Aba, hindi po kami siraulo at hindi po kami tanga kung lalong-lalo na kung ang bahay namin ay maliit lamang para po punuin pa namin ng balde at drum ang aming kabahayan. Baka wala na kami matulugan. Di po ba? Dahil sa dami ng baha, sa dami ng tubig na ibinibigay sa pagbaha. Di po ba? Gaano karami yun? At napakabaho po nun. Di po ba? Ubod ng baho yun, mga kababayan. Yung tubig baha. Dahil alam naman po natin ang pagkayan po ay nasa karsada na at bumagsak na po yan. Ay lalong-lalo na po kung manggagaling sa mga imbornal yan. Di po ba? Dadaloy sa ating bahay yan. Di po ba? At may sakit na dala yan. Di po ba? Lalong-lalo sa pagbaha. Iipunin mo yung napakarungis na tubig, napakabaho ng napakatagal na panahon. Ilang buwan, iintayin mo yung tag-init. Para ipunin yung tubig na baha. Hindi po ba kalukuhan ito? At anong klaseng pag-iisip ito? Matino pa ba ang nag-iisip ng ganito? Na ganito ang iyong idea, solusyon? Kahit sabihin mo na ito ay binibiro mo lang, pero hindi magandang biro ito. Para tayo mag-ipon ng tubig baha. Hindi po ba? Sa hirap ng buhay natin, pagkain nga lang hindi natin alam kung makakaya pa natin ang presyo ng bilihin. Hindi po ba? Tapos bibigyan pa tayo ng ganitong idea ng Pangulo na ipunin natin ang tubig baha. Dagdag gastos yan. At isa pa, sakit ang ibibigay sa atin yan. Hindi po ba? Para ipunin ng tubig baha. Ibang klase itong Pangulo natin na magsolusyon. Bakit kaya hindi na binabanggit ng Pangulo yung kanyang proyekto? Yung kanyang 5,500 flood control na natapos nung nakaraang sona niya. Magsosona na naman siya. At yung sinasabi niya, napakarami pang matatapos na kanyang proyektong flood control. Binabaha na po tayo at may parating na naman bagyo. Nag-uumpisa na naman po tayo sa bagyo. Tapos ang idea lang ng Pangulo sa atin, ipunin ang tubig ng baha para hindi na tayo bahain. Ibang klase. Kasi po, talagang hindi po aasenso ang ating bansa at hindi po kasi malulutas ang pagbaha natin, mga kabayan. Lalong-lalo po kung ang naupo sa atin ngayon, magmula nung naupo, ay hindi po halos nagtrabaho.
Wala po halos proyekto. Paano po maiibsan ang pagbaha po sa atin, lalo-lalo po sa Metro Manila? Sige nga. Wala naman po tinarabahong malalaking proyekto. Wala po tayong nakita ng mga malalaking proyekto na inuumpisa nila. Ang nakita lang po natin, karamihan, groundbreaking, hindi matatapos. Puro groundbreaking. Hindi po ba? Nakita nyo po? Saan po tayo dinala ng 3 taon ng pamamahala nila? Sa politika. Sa issue ng isang damukal na korupsyon. Inubos ang pera yata natin sa politika. Lalo-lalo nitong nakaraang halalan. Ano ang magiging proyekto mo? Ngayon, papasok na naman po ang problema natin. Tag-ulan. Tag-ulan po, papasok ang problema natin. Tayo na naman po ang magsasakripisyo. Hindi naman po itong mga politiko na ito. Hindi po magsasakripisyo po ito sa baha. At hindi po ito sasalok at mag-iipon po ng tubig baha. Dahil nakatira po ito sa mga exclusive at napakamamahal na subdivision sa bansa. At safe na safe po ang karamihang lugar nila sa baha. Bahain man sila, mga kababayan, ay napakabilis po ng response sa kanila. At syempre, napakarami pong tutulong dahil isang damukal po ang kanilang mga kasambahay. May mga driver pa at may mga security pa. Hindi po ba? Kaya po napakadali nila magsalita sa atin. At napakadali po nila mag-utos sa atin dahil hindi naman nila mararanasan yan sa buhay nila dahil ubod sila ng yaman. Nakita niyo po yung mga idea na yan. Palibasa hindi nila dinadanas. Kaya napakadali nila magsalita na tayo'y mag-ipon ng tubig baha. Ipunin natin na ipunin at magagamit daw natin sa tag-araw. Pambihirang buhay yan. No? Paano kung nakatira ka sa mga subdivision at nakatira ka sa Metro Manila? Pambihira. Ano yun? Gagamitin mo yon para saan? Pampaligo? Panlaba? Yung tubig baha. Lalo-lalo na kung amoy basura na at meron na itong mga uod. Inuuod na yung tubig dahil mabaho. Mga kabayan, sana man lang sinabi ng Pangulo Sinabi ng Pangulo na bawat pamilya o bawat isang bahay na apektado o madalas tamaan ng baha. Hindi po ba? Sana man lang sinabi ng Pangulo para sabihin na medyo makatotohanan bibigyan ko kayo ng filter. Hindi ba? Para ma-filter nyo ang tubig baha at ng inyong mapakinabangan. Hindi mo ba? Sana naman lang siningit niya yun na bibigyan ng bawat Pilipino ng mga filter na pipilterin ng tubig at para maging malinis. Kaya lang, hindi naman gagawin ng gobyerno yon. Bakit po? Mawawalan po ng korupsyon. Mga tambay, kung ibibigay mo sa Pilipino yon, di ba, gagastos ang gobyerno, poponduhan, kisa ibigay sa Pilipino, mas mainam pa, ibulsa na lang nila. Di umano. At syempre, yung sakripisyo sa atin, yun lang po mabigat. Tayo magsasakripisyo. Kaya dito po sa ating Pangulo, mga kabayan, wala pong laman. Walang kalatoy-latoy ang kanya pong mga sinasabi sa atin. Tayo po hirap na hirap na. Hirap na po tayo sa gastusin sa ating mga bayarin. Hirap pa tayo sa presyo ng bilihin, mga kabayan. Tapos, hirap pa tayo sa ganitong mga programa nila. Wala silang nagagawang solusyon sa problema natin. Katulad po nito, papasok na naman. Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po ang problema natin sa pagbaha. Pero ang solusyon lang po ng pamahalaan ay ipunin natin ang tubig baha. Ipunin natin ang tubig baha para hindi tayo bahain at gamitin natin sa tag-init ang tubig na ito. Pambihira. Kung ito'y anak lang ni Kamanong, kung ito'y anak ko na ganito ang sinasabi sa akin,
na ganyang idea ang ibibigay sa akin ng anak ko dahil binabaha kami, abay, mababatukan ko ito. Napakasarap batukan kung ito'y anak ko, mga kababayan. Bakit? Bibigyan mo pa ako ng dagdag gastos. Hirap na nga tayo sa buhay, anak. Tapos pag iipunin pa natin ng how many volumes ang pupunta sa atin, lalong-lalo na kung ang tubig po ay gabewang ang nasa loob ng bahay mo. Pambihira. O minsan lumalagpas pa sa ulo. O minsan yung first floor. Kung second floor ang bahay mo ay lubog ang first floor, gaano karaming problema po ang ibibigay sa atin yan. Para po yan ipunin natin. Katulad po na nabanggit ko. Gagastos ka pa ng isang damukal na imbakan yan para lagyan mo ng tubig baha. At ang tanong, isang beses lang po ba binabaha sa loob ng tag-ulan o yung sinasabing rainy season o yung tag-ulan? Ilang bagyo po ba ang pumapasok sa ating bansa taon-taon? Ubod po ng dami. Mr. President, napakarami pong bagyong pumapasok sa ating bansa at napakarami pong pagbaha ang dinadanas po namin ng aming pamilya. Gaano po karami ang gusto nyong ipunin namin tubig para hindi kami bahain gada bagyo? Sige nga, Mr. President. Baka po ang Pilipinas, mga kabayan, pagka yung plano ng presidente natin na ipunin natin ng tubig, mga kabayan, baka hindi na po makita ang ating mga bahay sa dami po ng sinasabing mga balde, drum ng tubig baha. Unbelievable, Mr. President. Ang galing po ninyo mag-advise. Makatotohanan po ang inyong advice. Pwede naman po namin gawin niya, Mr. President. Lahat po ng kukunin namin tubig baha ay dadalhin po namin sa Malacanang. Sa Malacanang po namin i-stock at kukunin na lang po namin sa tag-init. O kaya, dadalhin po namin sa inyong mga mansyon, sa inyong magagandang bahay, Mr. President. Diyan po namin i-stock dahil maliliit po ang aming bahay, maliliit po ang aming lugar at wala po kami space para lagyan po ng sinasabing mga tubig baha para i-stock at gamitin namin sa tag-init. Pwede po yun. Gawin po natin yung mga kababayan. Kung papayag po ang Pangulo na napakagaling mag-idea, dalhin po natin sa Malacanang lahat ang tubig baha at ipunin po natin, lagay po natin sa mga balde o sa mga drum, mga kababayan. At doon natin lagay lahat sa Malacanang. Kahanga-hangang idea. Unbelievable. At kikilalanin po ang ating bansa na napaka-bright mag-isip. Bright po mag-isip ang Pangulo. Hahangaan po yan sa buong mundo ng mga presidente po sa buong mundo. Dahil nga po maiibsan na ang bagbaha sa kanila ring bansa dahil sa naisip ng Pangulo. Ipunin lahat ng taong bayan ang tubig baha at gamitin sa tag-ulan. Unbelievable. Kahanga-hanga, mga kabayan. Kahanga-hanga idea. Unbelievable talaga. Talagang yan po yata ang epekto ng sumisinghot yata ng pulburon at sumisinghot ng tawas at sumisinghot ng coke. At sabi naman po ng ating mga kababayan ay hindi naman daw po yan sinisinghot. Ay nako, patawarin. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arfel Villacorta, Teoderico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, si Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo, mga kabayan.
sa mga biyaya po na pinagkakaloob. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kababayan, yung lagi ko pong hiling na magkaisa po tayo, na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang pag-iingat po o maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at lalo-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na sana po ay bigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalakasan at makasama pa po natin sa lalong mabilis makabalik po sa ating bansa. Sana po ipagkaloob po ito ng nasa itaas, mga kabayan. Thank you po. At thank you po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.